Hintayin mo si Natina. Papasok na sila. Ang sabi ko, magmatsyag lang muna. Kanina pa nakakonek ang tawag ni Tori sa akin. Inihanda ko ang syringe at saktong nakahiga sa upuan ng dalawa kaya mabilis kong itinutok sa kanila ang dalawang syringe. Bago pa nakareact ang mga ito'y agad nang nawala ng malay. Mas malala ang nasa syringe. Mas mabilis umepekto. Sunod kong tinungo ang hallway. Miss, hindi ka po... Itinusok ko agad sa leeg nito ang hawak ko. Saka hinayaan itong bumagsak. No fingerprints kung magkakaroon ng investigation. Nakasuot ako ng guantes na sa sobrang nipis ay aakalain talagang balat ko iyon. Dinig ko ang mga nag-iiyakang bata sa loob ng isang silid. Huwag na kayong pumasok dyan. Tiyakin yung mamamatay lahat ng tauhan. Saka ako tatawag ng pulis. Ani Tori. Copy. Tugon ko rito. Dinig ko rin na naging tugon ni Latina. Mas mabilis kami matatapos kung ganoong nandito na ang mga kasama. At least kung magkakaroon man ng konting kalat, ay may maglilinis na. Sino ka? Sigaw na lalaki na bigla nalang bumukas ang pinto at bumungad ako. Mabilis ko isinaksak ang natitirang syringe. Umatungal ng iyak ang mga batang nakakita ng pangyayari. Sumanyas ako sa mga ito na huwag silang maingay kaya naman dali-daling tumango ang mga ito. Walang lalabas. Hinila ko ang lalaki palabas at isinara ang pinto. Saktong dumating si Natina at ang ibang mga girls. Tapos na. Sila nang bahala dyan. Turo nito sa mga bangkay na hinila ko. Tumango ako sa mga ito. Bilisan nyo nang umalis. Papunta na mga pulis. Utos ni Tori sa amin. Sabay-sabay na sumagot ng copy at kumilos na. Flash news. Kapapasok lang na balita. 30 tao na miyembro ng hinihilalang grupo ng Ambrose Gang ang natagpo ang wala ng mga buhay sa hindi pa matukoy na dahilan. Nasagip naman ng mga batang dinukot. Dali-daling pinatay ko ang TV. Saka humiga sa couch. Si Tori, na pinapanood pa lang kilos ko ay natawa. Lumabas si Kurt sa gilid na dahilan kung bakit dali-dali ang naging kilos ko. Nakatulog na siya. Ilipat mo na sa kwarto. Sabi ni Tori na may ngisi sa labi. Gago rin talaga ito. Ganun ba? Thank you. Sabi ni Kurt dito at lumapit na sa akin at maingat akong binuhat. Ayoko munang isang bulat dito na tumakasakot nagpunta na naman sa delikadong misyon. Kailangan kalmado munang issues. Mahirap na, baka masiraan na ng bait itong gagong ito. Mga bobo! Galit na hiyaw ni Zopronio sa kanyang mga tauhan na nagbalita ng naging sitwasyon sa hideout nila. Lahat po sila inabutan ng patay. Hindi pa alam kung ano nangyari. Pues, alamin nyo! Sumambulat ang mga gamit na hinawi nito sa tindi ng galit nito. Kumalma ka, Zopronio! Hindi makatutulong ang init ng ulo mo sa sitwasyon! Saway ko rito. Huminga naman ito ng malalim na waring kinakalma ang sarili. Saninyasan ko ang tauhan na lumabas na. Mas lalong uminit ang ulo nito nang malamang lahat, literal na lahat, ng bank account ay naka-freeze. Hindi rin namin mahagilap si Kendra na kung saan siya lang maaring makapaglabas ng malaking amount sa account na pinaglagakan namin ng pera na nakuha namin mula sa mga illegal activities ng Ambrose Gang. Nasaan si Elena? Sa lubong ang kilay na tanong nito. Bakit hinahanap mo pa siya? Nandito naman ako. I can do everything for you. Sabi ko dito. Kahit ako nasa harap nito, si Elena pa rin talaga ang nais nitong makita. Samantalang si Elena ang isa sa sakit nito ng ulo. Tawagin mo si Elena! Hiyaw nito, dahilan para manginig ang kalamnan ko sa takot. Dali-daling tumayo ako at lumabas ng office nito. Sa laki ng mansyon, malaking kawalan kapag pati ito'y makuha na rin kay Zopronio. Nasaan ba ang babaeng iyon? Nagtungo ako sa paboritong tambayan ng babae ngunit wala ito doon. Wala din sa garden. Mas lalong wala sa silid nito. Tinungo ko ang garahe at mas lalong nagsalubong ang kilay ko na makitang wala ang sasakyan nito doon. Nasaan si Elena? Salubong ang kilay na tanong ko sa tauhan. Bigla na lang hong umalis. Hindi rin nagsama ng mga bodyguards. Ano? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Pasensya na po ma'am pero si Ma'am Elena po kasi ang boss namin. Napapakamot sa ulong sabi ng tauhan. Para tuloy ako napahiya. Sabay walk out na lang. Dali-daling nagtungo kay Zopronio upang ibalita rito. Yes? It's okay. I understand. Bumalik ka kagad. Dinig kong sabi nito. Inabutan ko itong may kausap sa phone. Si Elena?
Si Alana ba yan? Tanong ko rito. Tumango ang lalaki at inilapag na sa mesa ang cellphone. Saan daw napunta? Bakit hindi nagsabi? Stop it! Hindi responsibility ni Alana ang magpaalam sa'yo. Hindi ka ba naghihinala na baka try rin kanyan? Alalahanin mo, kapag nagpatuloy ang kamalasan natin, hindi siya maagrabyado dahil anak niya si Kurt. Paano kung tumagilid iyon? Gigil na tanong ko. Don't overthink. Alam ni Alana ang gagawin niya. Saka nakalimutan mo yatang sa bahay na ito. Mas mataas ang posisyon niya sa'yo. Lumamlam ang ekspresyon ng mukha ko. Hindi pinahalata ang sakit mula sa mga katagang binitawan nito. Si Alana talaga. Ngumiti pa ako rito, samantalang ako ang ina ng anak nito. Ang babaeng iyon ay wala pa naman talagang napapatunayan, samantalang ako nagawa kong tapusin ang buhay ng ama ni Amira para rito. Huwag kang magdrama, hindi bagay sa'yo. Ikaw mo nala ako ng kape. Magaspang talaga ang ugali nito. Bagsak ang balikat na tumango ako saka lumabas na ng silid. Kailangan ko ba talaga manatili rito? Takang tanong ni Alana sa aming mag-asawa. Yes, kung gusto mo pang mabuhay at magrina-rinahan, manatili ka rito. Nakasimangot na sabi ni Amira sa nanay ko, para silang aso't pusa sa tuwing magkaharap sila. Inangatan ito ng kilay ni Mom. Wala ka talaga may pakita maganda ugali sa akin. Masungit na sabi nito. It's a tie. That's enough. Para mga sinisilihan ng mga puwet nyo sa tuwing nagkikita kayo. Awat ko na sa mga ito. Dinilaan pa nga ni Amira ang nanay kung gusto pa sanang bumira, ngunit pumagitna na ako. Love you, bitch. Pang-aasar pa ni Amira na ikinabagsak na ng balikat ko, habang si Mommy ay napa-walk out na lang. Amira is Amira. Kahit naman sa akin kapag may gusto itong sabihin, hindi talaga ito nag-filter. Pero mas mahal ko ang babaeng ito dahil sa pagiging honest nito. Dinala namin si Mommy sa islang pag-aari ng Mommy ni Anila. Si Carlo ang nagsuggest. Sa takot ni Mommy na gantihan ni Zopronio ay tumakas ito kanina at pinalabas na dumidiskarte ito upang makatulong sa grupo ni Zopronio. Pero ang hindi alam ng lalaki, malabo na nito makontak si Mommy. Dahil kahit may cellphone si Mom, ginawa na ng paraan ni Tori na hindi ito makatanggap ng tawag mula kay Zopronio. Lahat din ng mga messages na magmumula kay Mommy ay matatanggap ng computer ni Tori. Sa tagal ng ugnayan ni Mom at ni Zopronio, hindi pa rin maiaalis ang pagdududa namin para sa aking ina. Pero sa ganitong paraan lang namin siya matutulungan. Apo! Tawag na matandang nakaupo sa wheelchair. Ayon sa doktor na si Mercedes, malabo na talaga makalakad pa. Kinailangan na rin iyong tuluyang putulin, pero tiniyak ni Mercedes na mabuti na ang lagay ni Sr. Theodore McWright. Pagkatapos kasing mailigtas ng grupo nila Amira ang matanda, ay agad itong isinailalim sa operasyon. Sir, lumapit ako rito. Not lolo, not dad. Hindi ko rin alam kung ano pa ba ang tamang itawag sa matanda. Lumamlam ang ekspresyon ng mukha nito. Salamat dahil iniligtas niyo pa rin ako. Kahit alam mo na ang totoo. It's nothing. Hindi lang namin kailangan ng panibagong kaaway. Malaki din ang naitulong na hindi mapupondohan ng grupo ni Zopronio dahil sa pag-freeze mo ng mga accounts mo. Pasensya na iho. Yun lang may tutulong ko sa inyo dahil hindi na rin ako makakapaglakad pa. Yeah? Tugon ko rito at nag-iwas ng tingin. Pinagsisisihan ko na naloko ko ang lola mo. Pero hindi ko pinagsisisihan na naging anak kita. Sabi nito sa akin. Tatang naman, nagpapatuwa ka ba? Kung nagsisisi ka talaga, kailangan mong tanggapin na nagkamali ka. Sabihin mo na rin na isang pagkakamali sa Kurt. Singit ni Amira. Of course not. Bakit ko yun sasabihin? Dahil mali naman kasi talagang nabuntis mo ang daughter-in-law mo. Tsak na noong nalaman mo iyon, ay nagwala ka. Isinisi mo kay Alana samantalang ikaw naman ito nagputok ng lahi mo sa loob ni Alana. Jesus Christ! Nasapo pa na matanda ang dibdib nito sa shock dahil sa sinabi nito. Humakbang akong palapit kay Amira. Kahit ganito sa lolo, isang malaking shock ang mga ganoong words dito. Tinapan ko na ang bibig ni Amira na may sasabihin pa sana. Halika na. Tauhan ko na bahala sa kanila. Sige na nga. Sabi nito. Adjust, motherfucker. Kumaway pa ito sa matanda. Saka, nauna na lumakad palabas ng bahay. May doktor at nurse na kasama si Mommy at Sr. Theodore McWright. Hindi man sabihin ni Amira pero alam kong concern ito.
Sunod namin pinuntahan ang kabilang isla kung nasaan si Kendra at Luis. Mas mabuting malayo muna si Kendra sa magulang nito. According kay Amira, nasa pangalan ni Kendra ang pera ng grupo. Wala man lang kaida-ideya si Kendra na may nakaimbak na perang nanggaling sa illegal under her name. Madali lang kami nakarating dahil chopper naman ang sinakyan namin at walang iba kung hindi si Carlos ang nagmamaniobra noon. Sa laki daw ng utang na loob nito kay Amira, willing daw itong magtrabaho sa asawa ko. Pero hindi pumayag si Amira, kaya naman nagsuggest na lang ako na maging piloto namin siya ngayon. Hindi naman ito nag-aalilangan na sumagot ng oo. Paglapat ng chopper, nauna pang bumaba si Amira at hindi na kami hinintay ni Carlos. Kendra, kung nakapasok man yan, pakihugot mo na. Kinakalampag ko na ang pinto. Sabi kasi ng kasambahay ina sa silid sina Luis at Kendra. Idinikit ko pa ang tenga ko sa pinto. Shit! Faster! Napangiwa ko sa narinig kong tinig ni Kendra mula sa loob. Muli kong kinalampag iyon. Hugot? O babaunan ko ng bala yung mga sentido ninyo? Banta ko sa mga ito. Narinig ko pang malakas na kalabog sa silida. Nagbilang pa ako ng ilang minuto bago tuluyang bumukas ang pinto. Humarap ang mga ito na pawis. Hindi maayos sa mga suot at naguhumiyaw ng pagkabitin. Anong ginagawa mo rito? Nakasimangot na sabi ni Kendra. Galit ka rin yan? Bitin na bitin? Magsolo ka sa loob. Kailangan ko makausap si Luis. Sabi ko sa kapatid na napasimangot na lang. Susunod na lang ako. Sabi ni Luis. Kung plano niyong ituloy, dalian niyo. Babalik din kami agad sa city. Sinanyasan ko pa si Luis na lagot ito sa akin kapag nagtagal ito. Hinihintay ko na lang ito sa sala. 10 minutes, kasama ko na sina Carlos and Kurt nang dumating ito. Anong pag-uusapan natin? Bukod sa gusto ko na sabihin mo na ang totoo kay Kendra, tiyakin mo rin na hindi malilingat ang tingin mo sa kanya. Bantayan mo siyang mabuti. I know what to do. Okay, sabi mo eh. Nakangising sabi ko. Na-open mo na ba yung topic kay Kendra about sa bank account na nakapangalan sa kanya? Hindi siya titigilan ng magulang niya unless mawala na sa pangalan niya ang perang iniambak ng mga ito. Sabi ni Kurt kay Luis. Hindi pa, pero susubukan ko. Ano nga palang gagawin niyo sa pera? Tanong nito. Hindi yun mapupunta sa mga bulsa namin kung yan ang iniisip mo. Mapupunta yun sa team ko. Sabi ko rito. Okay, no problem with that. Marami pang pinatunguhan ng usapan namin bago ako nagyaya na bumalik na sa The Alphas Town. Sa bahay ni Carlos kami naglanda. Ipinahatid na lang kami nito sa mga tauhan pauwi sa mansyon. Wala na rin mga CCTVs. Tiniyak ni Tori at Boss H na wala na talaga. Wife, tumatawag ang mommy mo. Sabi ni Kurt na siyang may bitbit ng cellphone namin. Mabilis kong hinablot dito ang cellphone ko. Nashock naman na lalaki na pinanood ako habang bitbit ang cellphone at dalidaling pumanhik ng silid. Tinatawag ako nito ngunit nagpatuloy ako sa pag-akyat. Madalas kasi kapag video call mukha agad ng mga anak ko ang bumubungad sa akin. Mom? Mommy! Tili ng tili si Carla na siyang may hawak ng cellphone. Paanong hawak ng anak ko ang cellphone ni Mom? Nakita ko si Mommy na papasok ng silid. Carla? What is that, honey? Takang tanong ni Mom. Mom, kuha ko sa atensyon nito. Oh God, tanawagin ka niya? Manghang tanong nito. Mommy! Pilit binabawi ni Carla ang cellphone ngunit inilayo na iyon ni Mommy. Mom, sige po, kakausapin ko siya. Mommy! Excited na bigkas dito. Idinikit pa nga ang labi sa screen ng cellphone. Naluluhang napangiti ako. I miss you. Nasaan ang mga kuya mo? Malambing ang tinig na tanong ko rito. Natutulog, nak. Singit ni Mommy. Bakit ang prinsesa ko hindi natutulog? Ayaw mag-sleep. Umiiling-iling pa ito. Miss na miss ko na ang mga anak ko. Pero mas nagdodoble ako sa pag-iingat dahil tiyak na pasusundan ako ni Sopronio. Ayoko madamay ang mga anak ko. Amira, matatagalan ka ba dyan? Gusto mo bang umuwi na rin kami? Mabilis akong umiling. No, mas ligtas kayo dyan. Kapag umuwi na ako dyan, magiging okay na lahat. Bigyan niyo pa po ako ng konting oras. Nakauunawang tumango ang mommy ko. Nang mapansing humikab na si Carla, ay nagpaalam na kami sa isa't isa. Parang girl version lang ni Kurt ang bunso namin. Wala man lang nakuha sa akin.
Tiyak na kapag nakilala nito ang mga anak namin ay labis itong magiging masaya na tanggapin sila. Pero hindi ko lang tiyak kung ano ang mararamdaman nito sa ginawa kong pagtatago. Wish ko lang na sana'y maisip nito na ginawa ko lang iyon upang tiyakin ligtas ang mga ito. Amira? Sunod-sunod na katok mula sa pintong narinig ko. Mabilis kong ibinulsa ang cellphone at tiningnan ng ayos ko sa salamin. Nang matiyak na mukha namang okay ay lumapit na ako sa pinto at pinagbuksan ito. Bumalik ako sa kama habang si Kurt ay mabilis ding sumunod. Magagalit ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyong may isang small business akong tinapakan? I don't mind, as long as hindi innocent ang tinapakan mo. Yeah, nakausap ko ang sekretary ko. Hindi raw mabait na boss yung may-ari. Hindi nagpapasahod kaya iniutos kong piratahin niya mga tauhan nito. Tapos tiyakin na hindi na magbubukas pa ang negosyo na iyon. Paliwanag dito sa akin. Good. Waring nakahinga naman ito ng maluwag. Simula talaga nang nakilala kita, may pagkakataon na nagdadoubt na ako sa mga decisions ko sa buhay. Gusto kong marinig ang opinion mo. Gusto kong ibahagi sa iyo lahat. Is that a bad thing? No, it's a good thing nga eh. Ano nga palang pinag-uusapan niyo ng mommy mo? Tanong dito sa akin. Pinadaos-dos ko ang palad ko patungo sa katawan niya. Ayoko muna magtanong ito na magtanong kaya kailangan kong i-distract ito. Nangamusta lang? Sabi ko saka ipinasok ang kamay sa pants nito. Amira, saway nito sa akin. Ayaw mo? Alam kong ginagawa mo. Dinidistract mo ko. Napabungis-ngis ako rito. In God's perfect time, malalaman mo rin. Sabi ko rito. Napabuntong hininga ito at tumango. I love you, Kurt. Lumamlam ang ekspresyon ng mukha nito. I love you too, Amira. Napangiti ako saka inilapat ang labi sa labi nito. Ma'am, may sumusunod po sa atin. Kabadong imporma ng driver. Chill lang ako nakaupo sa backseat habang binabasa ang files na ibinigay ni Mercedes about the company status. Wala namang problema doon, pero syempre kailangan ko pa rin pag-aralan. Relax, basta focus ka lang sa pagdadrive. Kalmadong sabi ko rito saka pasimpleng tinap ang device na nasa tenga ko. A single tap will connect to Tori's phone. Double tap will send to Tori's laptop my location and the 3 times of tapping will announce to the organization the situation emergency. 1 tap, agad na sumagot si Tori. Nang nakakonect na, muli kong tinap ng 2 beses. Okay, I understand. Dinig kong sabi nito. 3 cars. The true black SUV and the white one. Lumingon ako sa likuran. Tama ito at ang 3 sasakyan na iyon ay pilit na humahabol sa sasakyan namin. Hindi malabong mag-cause ng accident ang ginawang pagmamaneho ng mga ito. Can you handle it? Tanong ni Tori. Yeah. Tugon ko rito. Saka inilabas ang baril sa bag at sinabihan ng driver na humanap ng pwedeng likuan na hindi gaanong maraming sasakyan ang pwedeng madamay. Sabihin mo sa driver, lumiko na lang siya sa 2 kanto. Utos ni Tori. Sa 2 kanto ka lumiko. Sabi ko naman sa driver na mabilis namang sumunod. Stop! Walang bodyguards ngayon. Driver ko lang ang kasama ko. Ayos naman na iyon kay Kurt. Mas mabuti nang harapin ko ang mga ito upang mabawasan mga kalaban. Lalo't iniisip ng mga ito na ma-off guard ako. Bumaba ako ng sasakyan habang nagbibilin dito na umalis na. Kitang-kita ko ang pag-aalilangan nito. Ngumiti lang naman ako. Nang hindi ko na makita ang sasakyan ko, humakbang ako patungo sa gilid at nagkubli sa pader. Papasok na sila, sabi ni Tori. Nang dumaan ang itim na SUV, sunod-sunod kong pinagbabaril ang parte ng driver's seat. Dali-daling bumaba sa sasakyan naman ang nakasakay sa mga kasunod na SUV. Hindi na nagawang bumaba ng mga sakay ng naunang sasakyan dahil patay na ang mga ito. Pinagbuti ko pa ang pagtatago. Left. In 1, 2, 3. Mabilis kong inuumang sa direksyong itinuro nito ang baril at walang pag-aalilangang binaril ang nakapwesto roon. Nakapagpalitan na rin ng putok ang mga kasama ng mga ito. Mabilis ko inihagi sa lalaking lalapit sana sa akin ang maliit na patalim na may lason. Bumaon iyon sa noon nito. Hindi na kailangan magbilang pa ng ilang minuto dahil agad itong bumagsak. Ubos na ang bala ng baril ko kaya naman ang patalim na nasa wallet ko ang isa-isa kong binunot upang ihagis sa mga kalaban. Amira? Tinig iyon ni Tori. Nakita yata nitong wala na akong bala at kahit patalim.
Kalmado pa rin naman ako. Nagpapalipat-lipat ng pwesto. Amira, pupunta sa court dyan. Para akong nanlamig sa sinabi nito. Kaya ba okay lang sa gagong iyon na walang bodyguards? Sunundan ba ako nito? Ano? Mabilis ako nagtago. Pigilan mo! Ako na bahala dito! Sabi ko na waring natataranta. Nakasunod siya kanina sa'yo. Naligaw lang ng konti pero malapit na siya. Papasok na sa kantong nilikuan niyo. Sabi ni Tori na mabilis ang tipas sa computer nito. Dinig ko kasi iyon. Shit! Frustrated na anas ko. Paano ko madamay ito? Paano ko makita niya ang mga lalaki na kandusay ngayon at wala ng buhay? Paano kung dahil doon ay layuan niya ako? Paano kung mandiri siya sa akin? Sa trabaho ko? Focus, Amira. Maring anas ni Tori na nagpabalik sa akin sa katinuan. Wala ka nang matataguan. Nandito na kami. Mayabang na sabi ng lalaki. 5 steps to your right. Pinakinggan ko ay yabag ng lalaki. Binibilang at kinakalkula ang distansya. 5 hakbang pagkatapos ay mabilis ako lumabas sa pinagkukublihan at walang hirap na dinisarmahan ito. Walang kurap na kinilabit ang gatilyo ng baril. Dilat na bumagsak ito sa harap ko. Kasunod kong inuumang ang baril sa kasama nito. Sa isa pa, hanggang sa makita ko na lang na nagbabagsakan na ang 5 pa. Hindi yun galing sa akin kung hindi sa gwapong lalaki na ang lakas ng dating. Habang bahagyang nakaangat pa ang baril nito. Naka-office attire pa ito. Gwapong-gwapo, nangusulyapan ako nito. Relief ang makikita sa ekspresyon ng mukha nito. Saka ko lang napansin ang lalaki nakasakay sa motor. Hindi man ito tanggalin ang helmet ay tiyak na si Lander iyon, habang si Carlos ay humakbang palapit kay Kurt. Base sa pagkakahawak ng baril ni Kurt kanina, halatang sanay ito. Kahit ang kaibigan nitong si Carlos, si Lander na may given na talagang mahusay sa baril nito. Papunta na kami dyan para maglinis. Dinig kong sabi ni Tori. Okay. Sa sobrang kaba ko, ngayon lang bahagyang bumabalik sa normal ang bilis ng pagkabog ng dibdib ko. Si Kurt lang ang laman ng isip ko kanina. Kaya nga nang tuluyang maputol ang distansya namin na makalapit siya, ay umigkas ang kamao ko patungo sa panga nito. Ang kaibigan ko si Lander at kahit si Carlos ay napasinghap na makita ang ginawa ko. What is that for? Gulat na sabi ni Kurt. Napahigbi ako at mabilis na nilundag ko ito at mahigpit na niyakap. Ew! Hindi ka dapat na nagpunta rito. Humihikbing sabi ko rito. Hindi ako tulad ng iba na magkukubli sa sayo ng nanay nila. Kaya din kitang protektahan. Tulad ng ginagawa mo sa akin. It's time na magtulungan tayo for each other. Mas sumigpit pa ang yakap ko rito. Kurt, I love you. Napangiti na ako at tumangutango rito. Napansin ko ang best friend ko na nag-iwas ng tingin. Saka pinausad na ang motor paalis. Tinawag pa ito ni Carlos, ngunit tuluyan na nitong nilisan ang lugar. Dumating si Tori at ibang kaibigan ko. May mga pulis ding kasama ang mga ito. Not the real one. Tiyak na ito magdidispose ng mga bangkay. Umalis na tayo rito. Sabi ko kina Kurt at Carlo. Sa kotse ko sumakay si Kurt habang si Carlo ay sasakyang gamit kanina ng mga ito. Hindi rin naman pala tuloy yung umalis ang driver ko kaya heto kami, paalis na sa lugar na iyon. Marunong kang humawak ng baril? Hindi lang pang target shooting? Sa Boss H siya nagturo sa aming magkakaibigan. Alam mo naman siguro ang ilan sa background ng may-ari ng The Alphas Town. Yes, of course. Don't worry. Malabo maging misyon namin ang pamilya at asawa ni Hendrix. Hindi sila tulad ng mga kalaban namin. Thank God. Nakahinga ito ng maluwag na ikinangiti ko. Hindi lang ito ang posibleng gawin ni Zopronio Ibon. Kailangan mas maging handa pa tayo. Sabi ko dito, ang mga videos na nakalapat noong nakaraan sa yate na pinalabas kong napapanood ng buong mundo ay paraan ko lang para i-trigger ang mga ito. Pero magagamit ko iyon in the near future. Anong plano mo? Tanong nito sa akin. May plan? Sisimulan ko kay Tita Zafreya. Galamay muna na Zopronio ang kakantiin ko bago siya. Sabi ko rito. Anong gagawin mo kay Tita Zafreya mo? Tanong nito. Curious siguro sa kung ano pa ang kaya kong gawin. Ngumisi ako rito. Ang kaibigan ko na bahala mag-perform ng plano ko. Ayoko malaman mo pa dahil baka hindi mo nakayanin. Nagkibit balikat lang ito na waring matagal nang inihanda ang sarili sa kung ano man ang actions ko. Ikaw ang bahala.
Basta gusto ko lang i-remind ka na pwedeng maapektuhan si Kendra sa magiging action mo. Tama ito. Nanay pa rin ito ni Kendra kaya dapat na mas maging maingat ako. Umuwi na lang kami ni Kurt sa The Alphas Town after what happened. Gusto ko muna magkulong sa kwarto pero akala ko magiging okay ako kapag nandoon na ako. Isang tawag mula sa tauhang itinalaga ni Lady A ang nasagot ko. Amira, nawawala ang mami mo. Humigpit ang hawak ko sa cellphone. What? What happened? Ang mga anak ko? Sunod-sunod na tanong ko dito. Higit pa sa naramdaman kong kaba ang nadarama ko ngayon. Umalis siya kanina kasamang ibang tauhan. Ayos lang mga anak mo pero hindi ko tiyak ang sa mami mo. Nanlulumong napaupo ako sa gilid ng kama. Kaya nga inilayo ko ang mami ko at ang mga anak ko upang iligtas sila pero hindi rin pala. Paano nangyari yun? Naiiyak na tanong ko rito. Mahigpit ang security sa safe house unless lumabas ang mga ito. Hindi ko pa alam. Pero ang tanging masasabi ko lang, isang grupong nasa likod nito. Di Ambroska. What? Gulat na anas ko. Ayon sa huling report ng mga bodyguards ng mommy mo, mayroong tato ang mga iyon na katulad ng marka ng mga member ng Ambroska. Kakausapin ka na Lady A. Hintayin mo lang ang tawag niya. Sumisikip sa kaba ang dibdib ko. Kaya nga tiniis kong malayo ang mommy at mga anak ko upang hindi sila madamay. Ilang minuto lang ang hinintay ko'y tumawag na sa Lady A. Kailangan mo magdesisyon ngayon. Hindi ligtas sa mga bata na manatili sa safe house natin. Hudyat mo lang hihingin ko at titiyakin ko sa'yo na maiuwi ko sa The Alphas Town ang triplets. Oh God, hindi sa ganitong plano ang ideal na pagkikita ng mag-aama ko. Napahikbi na ako. May mission ka tinatapos dyan. Ako na bahala sa mami mo. Lahat ng exit point dito may tauhan ko na. Ligtas sa mga anak mo pero mas magiging ligtas sa mga ito sa poder mo sa pagkakataong ito. Malumanay na sabi ni Lady A. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Okay, iuwi mo sila na ligtas dito. Good decision, Amira. Sabi ni Lady A. Saka ibinaba na ang tawag. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pakikipag-usap kay Kurt pero kailangan na nitong malaman ngayon ang tungkol sa mga anak namin. Nanginginig ang tuhod na pilit akong tumayo sa kahumakbang patungo sa pinto. Saktong kakatok sana ito roon. Wife, I need to go to the office. May appointment ako. Inaaway na ako ng secretary ko. Anito, wala sa sariling tumango ako rito. Mabilis lang akong kinabig nito't mariing hinalikan sa labi. Tatapusin ko lang ang trabaho ko. Uuwi din ako agad. Sabi nito, saka patakbo nang umalis. Wala sa sariling isinara ko ang pinto. Isang pa siya ang nabuo sa isip ko. Hey, brave girl! Nakangising sabi ni Kea nang ilapag nito ang juice sa center table katapat ko. Ayon dito, bukod kay Bianca at Bea, wala pa raw nakapuntang ibang babae sa parting ito ng The Alphas Town. Kung titingnan kasi mabuti, aakalain mo 10 mansyon lang ang nandito sa loob ng The Alphas Town. Bukod sa ilang establishment katulad ng restaurant ni Bea, tindahan ni Jess at iba pa. I need to talk to you and Hendrix. Pababa na siya. Sabi nito na umupo sa couch. Anak niyo? Tanong ko nang mapansin ang larawan ng isang batang lalaki na nakasabit kasama na nakahanay ang wedding pictures ni na Hendrix at Kea. Yeah? Napangiti ito. Larawan ng kontentong ilaw ng tahanan. Napatingin kami sa lalaking pababa ng hagdan. Nilalaro sa kamay nito ang cellphone habang ang isang kamay ay waring nagmamadaling sinusuklay ang buhok. Love! Nang makalapit ito'y tumabi agad ito kay Kea at yumakap sa bewang nito. Gusto raw tayo makausap ni Amira. Sumeryoso ang ekspresyon ng mukha ng lalaki na umayos ng upo. Go on. Anito. Darating sa The Alphas Town ng mga anak ko. Hindi ko alam kung kanino nanggaling ang singhap dahil hindi ko magawang tingnan ang dalawang ito. Mga anak mo? Ninyo ni Kurt? Waring kinukumpirmang tanong ni Kea. Dahan-dahan ako nang tumango. Dinukot ang mami ko. Ang tanging ligtas na lugar lang na naiisip ko ay dito sa The Alphas Town. Makikiusap din sana ako magdagdag ng security upang hindi rin makaapekto sa mga miyembro dito ang sitwasyon namin ngayon. Okay, ako na bahala doon. Sabi ni Hendrix na abala na ngayon sa cellphone nito. Si Kea na napabuntong hininga
At waring gusto magtanong ay mas piniling itikom ang bibig. Hindi ko pa nasasabi kay Kurt. Don't worry. Tikom ang bibig namin. Sabi ni Kea. Tumangutango na lang ako rito. Magkakaroon ng meeting mamaya sa The Alpha Town. Kasama si Kurt. Sabi ni Hendrix. Relax. Tungkol lang ito sa security. Kami na mag-asawang bahala dyan. Sabi nito. Salamat. Hindi na ako magtatagal. Kailangan ko pang kausapin si Kurt. Tumango naman ang mga ito. Inihatid pa ako sa labas ni Kea saka ako umalis sa mansyon ng mga ito. Laman ng isipan, ang posibleng maging reaksyon ng asawa ko sa isasambulat kong katotohanan dito.